Hello guys! For today's video, aray, ala, tumutulo. Tumutulo siya. Hello guys! For today's video, magpo-fruit mukbang muna tayo kasi video is live sa YouTube at wala na akong gaanong video kaya mag-video tayo ng kahit ano kasi sayang yung ating AdSense, advertisement at kung ano-ano pa. So first mukbang natin ay itong grapes na seedless. Galing siya ng charot, Happy Grape. Oh, galing siya ng Shingshong. Pero galing siya na nagtulo talaga dahil Shingshong Supermarket, pero galing talaga siya ng Russia. Oh, Russia. Diba? Wala kayo nito. Kaya, pag-inggit, pikit. Kailangan ka kasi 10 na ganito kainin mo every night para masarap ang gising mo. Isa. Nalala ko guys, nung bata pa ako, siyempre, mahirap ang buhay. Hindi naman kami ganun kayaman at wala kaming kayang bumili ng ubas. Nakikita namin ito sa mga fruit stand. So, habang nakadisplay doon siya, kunwari lalapit ako sa fruit stand, ganyan. Ano ba, nandito yung grapes, so lalapit ako. Tapos, magtanong-tanong ako kunwari, pero kukuha ako ng isang piraso, ganyan. Kunwari, ayun, tatago ko. Tapos, itatago ko yan, unti-unti ko yan ibubulsa. Bulsa ko yan. O, nakakuha na ko lang isa. O, diba? Lagay ko sa bulsa ko. Kasi maraming fruit stand yan. Sa isulan to nangyari eh. Hanggang sa dulo yan. Tapos makikita ko na green, mga ubas, ganun. Tapos, kukunin ko na hanggang sa marami na sa bulsa ko. Mga 5, 6, ganun na. Tapos, tatakbo na ako. Tapos, kakainin ko na siya. Matinggera si Mr. Ribbon. Kasi nga, di ba? Hindi man tayo makabili. Pero mga kabataan kasi yun eh. Didiskartihan mo para makatikim ka ng grapes. Kasi hindi man tayo nakakabili ng buong grapes dati. Kasi hindi naman kami ganun kayaman. Pero ngayon, pagkarating ko sa ibang bansa, nagkalat na yung grapes at afford ko nang bumili. Pero minsan kasi talaga tinatamad akong bumili at tinatamad akong kumain. Mas gusto ko pang bumili na lang nung grape juice, pero nabasa ko at napanood ko sa hindi pala siya ganun ka-healthy. Mas maganda pa rin talaga yung natural fruit. Kaya ngayon, kung may time ako, bumibili talaga ako ng grapes. Kasi ano naman to eh, $2. Nabudol pa ako nung nakarang day off ko kasi isang ganito, binili namin doon sa isang value dollar, $5. Samantala sa Tingsyong pala, $2.30 lang. Oh my God! Nabudol kami. Siguro, makaiba ang price, makaiba yung variety nila. Pero ito kasi, seedless. Oh, walang ganon, friend. Wala siyang buto. Masarap. Medyo maasim-asim na medyo matamis-tamis. Maganda ito sa ating skin. Maganda sa ating katawan. Kaya kailangan kumain tayo ng maraming grapes. Yung nakakalising daw ito pero pagkatapos ng mag-mangosteen naman tayo. Oh, mangosteen. Marami. Story naman dito sa Pilipinas, napakamahal talaga ng mangosteen. Kahit nung nasa UAE pa ako, hindi ako basta-basta makakabili ng mangosteen. Si mangosteen. Pero dito sa Singapore, napakamura niya. 3 kilo, $10. So, para siyang $3 isang kilo. Parang ganun, parang $4 ganun.
Which is, magaan na kasi wala tayong magko-convert. Kasi pag nag-convert tayo into peso, mahal talaga siya. Pero kung hindi ka magko-convert, yung $10 mo, marami na, isang supot na friend. Isang ganito na siya, oh. Magsawa ka na sa mangosteen. Grabe ang health benefits nito. Sa Pilipinas, hindi naman ako nakakain ng ganito kasi masyadong mahal. Ang mga nabibili ko lang doon, mangga, rambutan, kasi medyo marurang rambutan, mga mangga, mga bayabas. Excuse me. Medyo mura lang. Pero pag dating sa mangosteen, medyo mahal siya. Kaya, grab, sorry. Grab the opportunity, kumain tayo ng maraming mangosteen dito. Ang sarap. Marami akong nakikita nito pag dumadaan ako sa mga fruit stand, mga supermarket. Pero hindi ko lang talaga sa pinapansin kasi tamad talaga akong kumain ng fruits. Actually, tamad talaga akong kumain ng fruits. Kasi para nakakapagod siyang nguyain. Mas maganda talaga yung inumin mo na lang siya. Hala, nalunok ko yung ano. Nalunok ko yung buto. Ang lasa nito guys, parang ano. Parang santol. Na matamis. Tapos, itong ano nito, ito niya, itong shell niya, gamot daw ito sa mga ano, sakit-sakit. Kaya pa tayo ng isa kasi masarap. Hingi pa ako ha. Char. Ganyan lang mag ano nito. Pag bibili daw kayo nito, pipindutin nyo yung ano niya, yung lalagyan niya, yung balat. Kung malambot na ganyan, oh, pag pinindot nyo malambot, 'di ba? Ibig sabihin, pwede na yan siya bilhin kasi madali lang siyang buksan ng ganyan. Pag matigas pa daw, wag mo nang bibilhin yan kasi mahihirapan ka, kagagatin mo pa. May sakit. At may sakit daw 'yon. May sakit daw 'yon, sabi ng kasama ko dito. So ayan, kakainin natin. Pak na pak. Ay, nahulog. Hindi kayo masakit ang tiyan ko nito. Kasi ang dami ko nang kumain. Kumain ako ng grapes. Kumain ako ng isang pirasong rambutan. Kumain ako ng lansones. Ang lansones naman dito, guys. Ayan. Charan. Ano, $4 naman ang isang kilo. Medyo, ano pa siya. Medyo hindi pa siya masyadong hinog. Pero, at least yung craving namin sa lansones. Maraming lansones sa Pilipinas, alam ko. Pero dito sa Singapore, medyo ano siya. Kung 4 ang kilo dito, 4, 8, 160 pesos. 160 to 165 pesos ang isang kilo nito. Kung i-convert mo sa Pilipinas money. Pareho namang lansones ang lasa. Magkaiba lang talaga ang presyo. Siyempre mas mahal dito kasi dollar. Tsaka galing pa ito ng ibang bansa. Galing Indonesia, Malaysia, o kaya sa ano. Saan dahil? China? Thailand? Baka galing pa lang Pilipinas. Kasi kumain din ako kanina ng durian. So kumain kami ng 3 pirasong maliliit na durian. Ang dami ko rin nakain doon. Kaya siguro sasama din ang tiyan. Hindi ko lang alam. Kasi yung kasama ko dito naggrototot na. At mayroon pa kami naghihintay na rice doon. Ayan, rice. Because rice is life. At nagluto rin ako ngayon ng paa ng baka na may white beans. So kakain din na naman ako ng rice mamaya. Siguro i-stop ko na itong pagmumukbang ko ng fruits. Okay lang yan kasi meron naman akong ano, bumili ako ng ano guys, ng anti-acid tea. Anti-acid. Meron palang anti-acid na tsaa.
may antioxidant siya, galing ito ng Japan. So, susubukan natin. So, ayan na, hanggang dito na lang yung aking video kasi mahaba na siya. At alam kong nairita na kayo sa mga kinakain ko at naglalaway na kayo. Pues, kung gusto mo ng lansones, aba, bumili ka. At kung gusto mo ng mangustin, aba, bumili ka din. Hanggang dito na lang. Ito si Mr. Ribon Singapore. Bye-bye.